Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 3, verses 11 to 13. At pinamagatan ko itong ibaling natin ang lahat sa Diyos. 1 Thessalonians chapter 3, verse 11. Ngayon pagkumain naman ang ating Diyos at Ama at ang ating Panginoon Hesus ang aming paglalakbay patungo sa inyo. At naway palaguin at pasaganahin kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Patibayin naman niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong mga salita. Nawa makita namin ang kanagahan po ng aming panalangin, gaya lang po ng halimbawa sa buhay ni Pablo, na nawa nga po ibalik namin ang lahat sa inyo. Samahan niyo kami sa aming pagpupulay-pulay na inyong salita ngayong gabi. Kung kayo maglalakbay sa karagatan at makita ninyo ang karagatan ay ito parang malamantika sa kapayapaan habang lumulubog ang araw at nakikita natin na napakatahimik, mapayapa, pinagmamasdan ang paglubog ng mga araw. Ano ang ating madadarama? Siguro puno tayo ng paghanga, puno tayo ng kapayapaan. Maisip nyo kaya na sabihin at manalangin sa Diyos, Lord, pagpalain nyo ang aming paglalakbay, nawa iligtas nyo kami sa ganitong kalagayan ng panahon. Masasabi din natin prayer na yun, na ating nakikita ay payapa, talaga namang parang mantika yung karagatan, walang kaalon-alon. Paano tayong manalangin na, Lord, iligtas nyo kami sa ganitong klase ng panahon? Palay ko, hindi. Dahil punong-puno tayo ng damdamin na punong-puno ng kagalakan. Pero kay Pablo, hindi ganoon eh. Para kay Pablo, hindi ko katawa-tawa yung manalangin. Sapagkat sa lahat ng panahon, mapayapa man at magulo, si Pablo ay laging nananalangin para sa gabay ng Diyos. Ibinabaling niya ang lahat sa Diyos. At ito ang ating layunin ngayon. Na sa anumang panahon, ibaling natin lahat sa Diyos ang ating buhay. Na paano manalangin kapag magandang panahon? Tulad ni Pablo, na napakaganda ng kanyang kalagayan ngayon, siya'y nanalangin. Una, siya'y nanalangin para sa isang bukas na pinto, para may sa katuparan ang batas ng pag-ibig, at para magtapos ang buhay na ligtas. Una, si Pablo ay nanalangin sa Diyos para sa bukas na pinto. Sa verse 11, ganito ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa taga-Thessalonica. Ngayon patnubayan nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus ang aming paglalakbay patungo sa inyo. Ang kahilingan dito ni Pablo sa Diyos, naway patnubayan nawa ng Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus ang kanilang paglalakbay patungo sa kanila. Alam natin, bagamat magandang panahon, nanalangin pa rin si Pablo. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili. Now, yan ibig sabihin noong nanalangin siya ng isang bukas na pinto. Gayong napakaganda ng panahon. Na banal na kasulatan ay maaaring magturo sa atin ano ibig sabihin nito. Katulad halimbawa sa Revelation chapter 3 verse 7, na ang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon, ang sabi sa verse 7, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay sulat ko, ang mga bagay nito ang sinasabi ng banal ng totoo, ang iba ng ating Panginoon, na may susi ni David.
na nagbubukas at hindi may sasara ng sinuman na nagsasara at walang makapagbubukas. Ang ating Panginoon na siya may hawa ng susi ng lahat ng panahon. Kung kanya itong isara, walang sino maaaring makapagbubukas. Kung hindi kanya mambuksan, walang sino maaaring makapagsasara. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari, lahat ng panahon ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Gaya din ang panalagalit, gaya din sinabi ni Job sa chapter 12 verse 14, kapag siya'y nagpabagsak, walang makapagpatayo. Kapag ikinulong niya ang tao, walang makapagbubukas. Ganun ang Diyos eh. Kapag ang Diyos ay nagbagsak sa isang tao, walang maaaring makapagpapatayo sa kanya. At kapag siya ay nagkulong ng isang tao, walang maaaring makapagbubukas sa kanya. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, ang Diyos ang may hawak ng panahon. Kaya ang panalangin dito ni Pablo ay nawa patnubayan sila, bigyan sila ng bukas na pinto na makarating si Pablo sa Thessalonica. Ang sabi ni Pablo rito, patnubayan nawa ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesus ang aming paglalakbay patungo sa inyo. Bagamat magandang panahon, pero hindi pa rin nagtiwala si Pablo sa kanyang sarili. Kahit maganda ang takbo ng buhay ni Pablo ngayon, kinilala niya ang Diyos na soberano. May kontrol na lahat ng bagay. Na kung wala ang kanyang pahintulot, walang ibubungang maganda, anumang magandang layunin ng tao. Na alam natin na si Pablo hindi nakabalik dito sa Thessalonica sapagkat hinadlangan siya ng diablo. Mababasa natin sa 1 Thessalonians. Na sa lahat ng pagsisikap ni Pablo na makarating muli sa Thessalonica, hindi siya nakarating. Ngayon, napakaganda ng panahon mula sa Atenas, maglalakbay si Pablo patungo ron, hindi siya nakarating. Pero nanalangin siya. Ito ang isang malaking kamalian para sa ating buhay, mga kapatid. Na magtiwala tayo sa ating sarili lakas. Kapag maganda ang ating panahon, kapag maganda ang ating buhay, tila wala ang Diyos sa picture. Kapag tayo'y nasa pangangailangan, parang ang Diyos ay isang reserbang gulong ng sasakyan. Kapag naplatan ka, doon mo lang maalala yung reserba mo na talagang nakatago matagal. At saka mo kukunin ngayon para gamitin. Ganun ang ginagawa natin kapag maganda ang ating buhay, maganda ang ating panahon, ang Diyos ay wala sa ating isip. Gagamitin lamang natin siya kapag mayroon tayong problema. Yun ang problema sa atin, kadalasan. Pero si Pablo, kahit magandang panahon, kahit magandang kanyang paglakad patungong Thessalonica, nanalangin pa rin siya. At ang sabi niya, nawa patnubayan tayo ng Panginoong Diyos na makarating sa inyo. Napakalaga po ng panalangin kahit magandang panahon natin, kahit magandang buhay natin, kahit kumita tayo, masarap ang buhay natin, yun ang talagang napakahalagang manalangin sapagkat kadalasan doon tayo nawawala sa Panginoon. Mayroon mga tatlong kalalakihang na nasagip dahil umupog yung kanilang barko. At ang sabi ng isa, alam niyo, nung ako'y nasa bahay, hindi ako nakikinig, wala akong panahon makinig sa radyo kung anong balita. Pero nung nandun kami sa kalagitnaan ng karagatan, na kami tinatakluban na ng malaking alon at punos, hindi kami mahiwalay sa radyo dahil nakikinig kami ng balita kung ano nangyari sa labas. Dahil tayo, kapag magandang buhay natin, hindi tayo nananalangin sa Diyos. At kapag masama na, doon lang natin naalala ang Diyos. Ito ang problema natin. Kapag magandang buhay, pinapaniwalaan natin ang Diyos at sinasabi natin, kaya mo ito. Pag may problema, nagsatanong tayo sa Diyos, bakit Lord? Bakit nangyari ito? Si Pablo, kahit sa ordinaryong paglalakbay mula sa Atenas, patungo sa Thessalonica, napakaganda ng panahon. Walang mga persecutors. Pero nanalangin pa rin siya.
Tinitignan niya ang Diyos pa rin may kontrol at bagay. Lahat ng bagay. At ang Diyos lamang nakakalam po anong nasa unahan. Totoo talaga, nalangin siya, pero hindi siya nakarating. Minsan, nananalangin tayo dahil gusto nating makuha lang yung ating gusto. Pero si Pablo, lagi siyang sumasa Diyos upang makuha niyang buhay na laging ginagabayan ng Diyos. Sino yung unang panalangin sa panahon ng magandang panahon? Panalangin natin ang bukas na pinto sa ating mga pupuntahan. Kahit sabihin natin, swerte ito ngayon dahil magandang buhay mo, kailangan mo pa rin ang panalangin. Ikalawa, si Pablo ay nanalangin sa Diyos para sa katuparan. Verse 12, dito ang sabi, at naway palaguin at pasaganahin kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin na sa inyo. Naway palaguin at pasaganahin kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Itong prayer ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, nanalangin siya para sa Diyos, para sa katuparan ng pag-ibig sa isa't isa. Actually, ang sabi sa ibang salin, batas ng pag-ibig sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Minsan, sinasabi natin, bakit napakahirap maging sa mga ordinaryong relasyon? Bakit lagi kami nagbabangayan ng aking anak? Bakit lagi kami nagbabangayan ng aking asawa? Napakahirap. Kahit yung relasyon sa bahay, mga kasama sa bahay, kasambahay, katulong. Bakit nangyayari? Bakit napakahirap? Ang sagot doon paano ino-operate natin ang ating buhay sa ating pansariling lakas? Alam natin that God is a God of order. Siya lamang ang tanging Diyos ng kaayusan at makapag-aayos ng anumang relasyon, anumang problema sa buhay. Pero, isinasatabi natin siya pagka maganda ang panahon. So, ganito ang nangyayari sa buhay natin. Ino-operate natin ang buhay natin, ayos sa gusto natin. Kaya kadalasan, wala tayong magandang relasyon sa bahay. Kung nagsisimula tayo ng araw na walang prayers, sinasabi natin, kahit walang Diyos, kaya mo ito. At kung natutulog tayo sa gabi at hindi tayo nananalangin sa Diyos, sinasabi natin sa ating sarili, anuman ang dumating sa buhay ko bukas, kaya mo itong harapin. Yan ang buhay na walang panalangin. Kaya mo harapin, kaya mo tanggapin. Parang walang Diyos. Minsan, hindi natutupad yung batas ng pag-ibig sa atin. Dahil tayo ay nananangan sa ating lakas. Napanghuli, si Pablo ay nanalangin sa kabila ng magandang panahon. Verse 13, sabi niya, patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Alam ni Pablo na sa kanyang puso, anytime darating ng Panginoon. Sapagkat yun ay pangako ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga tao na siya'y muling babalik upang sunduin ang lahat ng naghihintay sa kanya. Kaya ito ang prayers ni Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica. Na patibayin nawa sila sa kanilang puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama pagdating ng ating Panginoon.
Ito ang nilalaman ng isipan ni Pablo. Ito ba ang nilalaman natin? Na pinagpipray ba natin ang kapakanan ng ating kapwa, ng ating kapatid, ng ating pamilya? Na sana pagdating ng Panginoon, alam natin magugulaltan sila kung hindi sila handa. Ito bang nasa loob natin na ating kasambahay, kailangan sila ay maging handa pagdating ng Panginoon? Darating at darating ng Panginoon. Kung paano mayroong araw, tsak mayroong gabi. Imposibleng hindi magtatapos ang araw sa gabi. Kaya ito ang nasa isip ni Pablo. Di magtatagal, darating na ang Panginoon. Lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya ang nilalaman ng panalangin ni Pablo, mag-preserve nawa ang kanyang mga tao sa katuwiran, sa tamang buhay, upang sa araw na yon ay hindi sila mapapahiya. Anong prayer natin? Kadalasan, pansarili lang natin. Pero pinag-pray ba natin ang iba? Pinag-pray ba natin ang ating kapatid? Pinag-pray ba natin ang ating mga kamag-anak? Na sana pagdating ng Panginoon, handa rin sila at hindi sila mapapahiya. Ang puso ni Pablo ay darating ang Panginoon, nandiyan na. Kaya pinag-pray niya na sana itong mga kapatid, handa kanilang puso na mamuhay sa katuwiran. Na ang tanging paraan upang makapaghanda sa pagsalubong sa Panginoon ay ang mamuhay araw-araw sa kabanalan. Yan ang sinabi niya. Sapagkat ang pagkabigla sa araw na yon ay hindi para sa mga taong laging nakikipagkaibigan sa Diyos, laging nananalangin sa Diyos. Ang pagkabigla niyon ay para lamang sa mga taong hindi kinakaibigan ang Panginoon. At darating, pagdating ng panahon yon, may tatanggi sila ng Panginoon. Wala ba tayong pagmamalasakit na atin na sarili ang ating pinagmamalasakitan sa mga pananangin? Nabasa natin Matthew 7:21 and 23. Baka sa isang mga kamag-anak mo, sa mga minamahal mo, sa anak mo, sabihin ng iyong mga pamilya, Panginoon, kasama akong dumadalo. Kamag-anak ko. Kasama akong umaten sa pagsukat. Umaawit din ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Yun ang kinatatakutan ni Pablo. Kaya ang prayer ni Pablo, again, sa verse 13, patibayan nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Alam niyo yung time na dapat magbago na tayo sa ating pamamaraan ng panalangin na walang iba tayo itiyulog sa Diyos kung ating pansariling kapakanan na lang. Ang ating pansariling kailangan araw-araw. Kailangan natin yun. Of course. Pero dapat tayong manalangin para sa ating kapwa. Kaya ang tanong, mga kapatid, tayo ba ay kaibigan ng Diyos? Alam natin na ang pananalangin, isang paraan ng pakikipag-relasyon may malapitan kaugnayan sa Panginoon. Nahalo sa clinical pananalangin at iyong binubuga ang iyong hininga, narinig ng Panginoon ang ating hininga. At sa ating panalangin, kapag tayo ay lagi nakipag-usap sa Kanya, halos narinig natin ang pintig ng puso ng Diyos. Ito'y isang uri ng pakikipagkaibigan. Kaya kung nagsisimula tayo sa ating araw na walang panalangin, sinasabi mong kaya ko ito kahit walang Diyos. At kung nagtatapos tayo sa ating pagtulog na walang panalangin, pero sinasabi mo, ano man dumating bukas, kahit mong harapin, kahit mong tanggapin, kahit walang Diyos. Hindi mo kaya. Tularan natin si Pablo. Kahit magandang panahon, nanalangin pa rin siya. Na sana buksan ng Diyos siya ng pinto para sa mga kapatid na makarating, makapagpapatibay, makapag-aral pa, makapag-share pa ng gospel upang mas marami pa ang maligtas. Kaya tanong natin, tayo ba'y naging pagkaibigan sa Diyos para sa ibang tao?
Kasama ba tayo sa mga taong nakikipagkaibigan din sa Diyos araw-araw kahit sa ordinaryong panahon? Kahit magandang panahon? Kalawa, panalangin natin, pag-usan tayo ng Diyos ng pinto para sa mga kaibigan at kapatid natin. Paano yun? Ito yung magkaroon tayo ng komunikasyon sa kanila, paano sa natin. Papanalangin natin kung sino yung mga tao yun, pero hindi naman tayo nag-share ng gospel. Hindi naman natin pinupuntahan, hindi natin pinapahalaga ang kanilang buhay kaluluwa ng tanging paraan ng Diyos na pagliligtas ay sa magitan ng paghayag ng salita ng Panginoon. Yan ang tayo hindi pa. Bakit pupunta pa siya sa Thessalonica? Bagaman marami na ang naligtas doon, pero hanggang pa rin niya, marami pa rin ang maligtas. Yung ba ating layunin? Mayroon ba tayong panahon, mayroon ba tayong bigat na sana yung ating mga kamag-anak ay maabot natin sa magitan ng Bible study? Pinapanalangin ba natin sa Diyos na, Lord, bigyan niyo ko ng bukas na pinto sa mga kamag-anak ko na sana matanggap nila yung aking sishare. At ipanalangin din natin na sana sila mapuspos din at makaranas ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay maranasan nila sa magitan natin sapagkat tayo may tumanggap ng pag-ibig. Kaya tayo tumanggap ng pag-ibig sa ating conversion ay upang ipahinag din ito sa iba na malaman nila ng pag-ibig na taglay natin ay pag-ibig ng Diyos na inaabot sa kanila. Paano natin yun gagawa kung hindi natin pinapanalangin ang kanilang kapakanan? Ang ating mga kamag-anak, ang ating kaibigan, kapitbahay. Pinalangin ba natin na sana makaranas din sila ng pag-ibig ng Diyos tulad ng dinanas natin sa conversion? Panguli, dapat din natin panalangin sila na naway maligtas talaga sila upang sa pagdating ng Panginoon hindi sila mabigla, hindi sila mabigla. Wala silang magawa talaga. Wala silang magawa. Kung mayroon man damdamin sila sa panahon yun, iiyak ka lang yun. At titingin sa iyo. 20 taon kayo nagsama. 10 taon kayo nagsama ng iyong anak. O 20 taon, o 30 taon kayo na hindi mo naibigkas ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Paano yan? Haharap sila sa hukuman ng Diyos at pag-usahan nila ang kanilang kasalanan, kasamaan. Nagisin sana kung nagsalita tayo, nag-pray tayo, marinig nila ang Ebanghelyo. Marinig natin sa huling sandali ng buhay nila, makapagsisi sila sa kanilang kasalanan. Kaya nga, kahit magandang panahon natin, kahit malusog tayo, magandang buhay natin, wala tayong problema sa ating mga anak. Pero sa realidad, malaking problema ang iyong mga anak kung hindi pa nakakadala o nakakatanggap ng kaligtasan ng Kristo. Kaya bali natin ang lahat. Tayo ngayon manalangin